Medyo mabigat na balita po ito. Kinikilan at pinilit daw si Delphine Lee ni Vice Presidente Joshua Binay na idawit si dating Vice Presidente Noli de Castro. Yan ay umano'y housing scam ng Globe Asiatic. Yan po ang panibagong paratang na lumabas kanina sa pagdinig sa Senado. Napag-initan din naman si Lee dahil hindi niya sinuportahan ng eleksyon 2010 si Binay. Bagay na itinanggi ng anak ni Vice Presidente. Nakatutok si Jamsi Sante. Dahil hindi pinayagan ng West, hindi nakadalo sa Senate hearing si Delphine Lee, ang founder ng Globe Asiatic. Nakakulong si Lee sa Pampanga dahil sa kasong syndicated estafa. Sabi ni Lee sa kanyang pahayag na binasa ng abogado niya, wala siyang kasalanan at ginigipit lang daw siya. Hiningan daw siya ng 200 million pesos ng tauhan ni Vice President Jejomar Binay na si Jerry Limlingan, pero hindi raw siya nagbigay. Pinilit din daw siya ng mga ito na idiin si nooy Vice President Noli de Castro sa di umano'y housing scam. Ngunit hindi raw siya pumayag. Nakipagkita po si Ginoong Jerry Limlingan sa isa pong opisina sa Makati. At doon po siya hiningan po ng 200 million at idinigdag pa ho na ipilit po na kasuhan din po si Vice President Noli de Castro dahil ang pagkakasabi po yata kung may napakulong na presidente ang presidente, kailangan may mapakulong naman na vice-presidente ang vice-presidente. Bakit mainit ang dugo ni Vice President Binay dito kay Mr. Delphine Lee? Sa pakiwari po ng aking pong kliyente, nahingan din po siya ng campaign fund nung takbuhan po ng vice-presidente. Tumanggi din po siya. Iginiit din ni Lee na walang utang ang Globe Asiatic sa Pag-ibig at hindi raw ang kanyang kumpanya ang dapat sisihin kung may mga nakalusot na ghost borrowers. Hindi naman daw makakapagkomento ang presidente ng Pag-ibig Fund sa alegasyong extortion dahil wala siyang alam dito. Pero anya, hindi naman talaga kasama sa mga idinidiin sa kasong syndicated estafa si De Castro. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag si De Castro. Doon sa mga meetings namin about the filing, before we filed the case, in fact, si Vice President Noli ay hindi siya talaga kasama doon sa, walang finding sa kanya doon sa investigation. At ang guidance lang sa amin noon ni Vice President Binay, kung sino yung may ebidensya, yun ang ating mga filan. Giniit din ni Berberabe na ang kaso laban kay Lee ay produkto hindi ng pagdidiin sa kanya ng pag-ibig na pinangangasiwaan ni Binay bilang housing czar, kundi ng masusing investigasyon ng DOJ at NBI. Bilang kaparte at partido, bali ng isang kaso na yan ng syndicated estafa na sa Pag-ibig Fund nangyari at doon nawala yung 7 billion pesos, nalulungkot tayo na dito pa sa Senate hearing na nabibigyan ng pagkakataon na ipakita yung mga PowerPoint presentation. Pinapaimbestigahan din ni Lee sa Senado ang hindi pagpapahintulot ng korte na pumunta siya sa Senate hearing. Ang presiding judge kasi ng San Fernando RTC Branch 42 nagsisilbi rin daw hukom sa korte sa Makati RTC Branch 61 kung saan mayor ang anak ng vice-presidente. At bilang hukom sa Makati, sabi ng abogado ni Lee, nakakatanggap daw si Judge Maria Ami Faith Federeyes ng allowances at may nagagamit na sasakyan mula sa lungsod. Pinuntahan ng GMA News si Judge Federeyes sa Pampanga at Makati RTC pero hindi ito nagpaunlak ng interview. Pero base sa order ni Judge Federeyes, hindi niya pinadalo sa hearing si Lee bilang tugon sa urgent motion ng prosecution panel para raw hindi maapektuhan ng kaso laban kay Lee at para hindi malagay sa alanganin ng korte. Tulad noong minsang pinayagan si Lee na dumalo sa hearing pero hinamon nito ang dignidad ng korte at ng mismong judge. Ngayon ang sinasabi niyo, walang basihan yung kaso. Opo. Bakit nakakulong ngayon si Mr. Delphine Lee? Dahil ang umahawak na judge ay nagja-judge din sa Makati. Yun po ang nilagay po naming sa motion for inhibition. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Nancy Binay na naninira muna si Trillanes bago maghanap ng ebidensya. Nakakasira raw ito sa mga institusyon at natatakot daw siya sa magiging epekto sa hudikatura ng mga walang basihang alegasyon. DOJ daw ang nagsampa ng kaso kay Lee at hindi si Vice President Binay. Magpapatuloy ang pagdinig ng Senado sa Huwebes. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.
Bumagsak naman po ang net satisfaction rating ni Vice President Binay sa pinakamababa nitong antas. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 58% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ni Binay sa kanyang tungkulin. Pero 7 points na mas mababa po yan sa nakuha niya noong December at 24 points na mas mababa kumpara noong March 2014. Sa survey naman nitong Marso, dumami ang nagsabing hindi sila nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Binay. Positive 31 points o nasa kategoryang good ang net satisfaction rating ni Binay, ang pinakamababa simula ng manungkulan siya. Higit kalahati rin itong mas mababa sa nakuha niyang rating noong March 2014. Umakyat naman po ang net satisfaction rating ni na Senate President Franklin Drilon, House Speaker Sonny Belmonte, habang bahagyang bumaba ang kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Hindi naman daw natitinag si Binay sa resulta ng survey at magpapatuloy raw sa kanyang mga programa. Ipinagpasalamat naman ni Belmonte ang resulta ng survey. Gayon din si Drilon na itinuturing na pagpapakita ng tiwala ng publiko ang resulta ng survey. Pinangalanan na ni Senador Antonio Trillanes yung dalawang maestrado ng Court of Appeals na ayon sa kanya, binayaran ng mga Binay para mapigilan yung suspensyon ni Makati Mayor Junjun Binay. Tumataginting na 50 milyong piso raw ang kabuwang suol ng mga Binay sa mga naturang maestrado na katutok sa Ivan Mayrina. 25 million pesos kada mahistrado. Ito raw ang kabuang halaga na ibinayad umano ng kampo ng mga Binay kina Court of Appeal 6th Division Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta para raw pigilan ng suspension ni Makati Mayor Junjun Binay. Ito ang gustong paimbestigahan ni Senador Antonio Trillanes IV sa Senado na tinawag niyang justice for sale. This is not the first time na ginawa niya yan. In fact, during the early testimonies of Vice Mayor Mercado, sinasabi niya, yung mga kaso nila sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, ginagapang nila talaga. Karamihan ng mga kababayan natin ay alam na nangyayari ito. Ito mga kalakaran sa hudikatura. Let this be again another eye-opener and an opportunity para ayusin ito. Base sa resolusyon ni Trillanes, walang dudang mapagkakatiwalaan daw ang mga source na nagsabi sa kanyang ang abogado si Pancho Villarasa ang namagitan sa sahulan sa pagitan ng mga Binay at dalawang mahistrado. Tig 20 milyong piso ang tinanggap umano ni Acosta at Reyes kapalit ng pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO noong March 16. At dahil hindi kinilala ng Ombudsman, DILG at DOJ ang TRO, nasundan pa raw ito ng isa pang transaksyon. Tumanggap umano ang dalawang mahistrado ng karagdagang tig 5 milyong piso para maglabas naman ng writ of permanent injunction. Maring itinanggi ni Justice Reyes, ang chairman ng 6th Division, ang mga paratang ni Trillanes. Wala raw siyang tinanggap na pera, pabor o pangako kapalit ng mga inisyong TRO at writ of preliminary injunction. Ang TRO at preliminary injunction ay inilabas batay sa maingat na pagsusuri sa mga ebidensya, batay sa batas at jurisprudence. Harassment daw itong maituturing na layong takutin ng mga mahistrado sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Itinanggi rin ni Justice Acosta sa DZBB ang aligasyon ni Trillanes. Pinabulaanan din ng Villarasa and ang Kangko Law Firm ang akusasyon ni Trillanes. Hindi naman daw nila kliyente si Mayor Binay sa kahit anong kaso. Hinamon din ng law firm si Trillanes na magpakita ng pruweba. Tinawag namang verbal terrorism ni Senador Nancy Binay ang panibagong akusasyong ito laban sa kanilang pamilya at sa hudikatura. Politika at ambisyon lamang daw ang motibo ni Trillanes dito. Sabi naman ng tagapagsalita ni Vice President Binay, sinisiraan ni Trillanes ang hudikatura para sa sariling interes. Binubuli daw nito ang mga mahistrado ng Court of Appeals na kapag may desisyong hindi pabor sa senador, ay aambahan niya ng investigasyon. Pero si Trillanes ayaw paawat. Hindi rin siya naniniwalang hahantong sa bangga ang hudikatura at lehislatura kung magkaroon ng investigasyon dahil co-equal branch sila. We have a system of checks and balances at ito ang isang role ng legislature, yung oversight function. So it's well within our mandate. Maraming approaches. Sa violation ng co-equal branch of government. Wala. Nakapag-impeach nga tayo ng di ba, ng Supreme Court Chief Justice. Lupa. Ang Integrated Bar of the Philippines naman mag-iimbestiga rin. Ipapatawag daw nila si Trillanes para doon patunayan ang mga aligasyon nito. Pero hindi raw haharap si Trillanes dahil hindi raw siya accountable sa naturang senador. Wala namang pahayag ang Korte Suprema ukol dito. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Medyo mabigat na balita po ito.
kinikilan at pinilit daw si Delphine Lee ni Vice Presidente Jojo Marbinay na idawit si dating Vice Presidente Noli de Castro. Yan ay umano'y housing scam ng Globe Asiatic. Yan po ang panibagong paratang na lumabas kanina sa pagdinig sa Senado. Napag-initan din naman si Lee dahil hindi niya sinuportahan noong eleksyon 2010 si Binay. Bagay na itinanggi ng anak ni Vice Presidente. Nakatutok si Jamsi Sante. Dahil hindi pinayagan ng West, hindi nakadalo sa Senate hearing si Delphine Lee, ang founder ng Globe Asiatic. Nakakulong si Lee sa Pampanga dahil sa kasong syndicated estafa. Sabi ni Lee sa kanyang pahayag na binasa ng abogado niya, wala siyang kasalanan at ginigipit lang daw siya. Hiningan daw siya ng 200 million pesos ng tauhan ni Vice President Jojo Marbinay na si Jerry Limlingan, pero hindi raw siya nagbigay. Pinilit din daw siya ng mga ito na idiin si nooy Vice President Noli de Castro sa di umano'y housing scam, ngunit hindi raw siya pumayag. Nakipagkita po si Ginoong Jerry Limlingan sa isa pong opisina sa Makati. At doon po siya hiningan po ng 200 million at idinigdag pa ho na ipilit po na kasuhan din po si Vice President Noli de Castro dahil ang pagkakasabi po yata kung may napakulong na presidente ang presidente, kailangan may mapakulong naman na vice-presidente ang vice-presidente. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Nancy Binay na naninira muna si Trillanes bago maghanap ng ebidensya. Nakakasira raw ito sa mga institusyon at natatakot daw siya sa magiging epekto sa hudikatura ng mga walang basihang alegasyon. DOJ daw ang nagsampa ng kaso kay Lee at hindi si Vice President Binay. Magpapatuloy ang pagdinig ng Senado sa Huwebes. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras. Bumagsak naman po ang net satisfaction rating ni Vice President Binay sa pinakamababa nitong antas. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 58% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ni Binay sa kanyang tungkulin. Pero 7 points na mas mababa po yan sa nakuha niya noong December at 24 points na mas mababa kumpara noong March 2014. Sa survey naman nitong Marso, dumami ang nagsabing hindi sila nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Binay. Positive 31 points o nasa kategoryang good ang net satisfaction rating ni Binay, ang pinakamababa simula nang manungkulan siya. Higit kalahati rin itong mas mababa sa nakuha niyang rating noong March 2014. Umakyat naman po ang net satisfaction rating ni na Senate President Franklin Drilon, House Speaker Sonny Belmonte, habang bahagyang bumaba ang kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Hindi naman daw natitinag si Binay sa resulta ng survey at magpapatuloy raw sa kanyang mga programa. Ipinagpasalamat naman ni Belmonte Estafa na sa Pag-ibig Fund nangyari at doon nawala yung 7 billion pesos. Nalulungkot tayo na ito pa dito pa sa Senate hearing na nabibigyan ng pagkakataon na ipakita yung mga PowerPoint presentation. Pinapaimbestigahan din ni Lee sa Senado ang hindi pagpapahintulot ng korte na pumunta siya sa Senate hearing. Ang presiding judge kasi ng San Fernando RTC Branch 42 nagsisilbi rin daw hukom sa korte sa Makati RTC Branch 61 kung saan mayor ang anak ng vice-presidente. At bilang hukom sa Makati, sabi ng abogado ni Lee, nakakatanggap daw si Judge Maria Ami Faith Federeyes ng allowances at may nagagamit na sasakyan mula sa lungsod. Pinuntahan ng GMA News si Judge Federeyes sa Pampanga at Makati RTC pero hindi ito nagpaunlak ng interview. Pero base sa order ni Judge Federeyes, hindi niya pinadalo sa hearing si Lee bilang tugon sa urgent motion ng prosecution panel para raw hindi maapektuhan ng kaso laban kay Lee at para hindi malagay sa alanganin ng korte. Tulad noong minsang pinayagan si Lee na dumalo sa hearing pero hinamon nito ang dignidad ng korte at ng mismong judge. Ngayon ang sinasabi niyo, walang basihan yung kaso. Opo. Bakit nakakulong ngayon si Mr. Delphine Lee? Dahil ang umahawak na judge ay nagja-judge din sa Makati. Yun po ang nilagay po naming sa motion for inhibition. Ang resulta ng survey. Gayon din si Drilon na itinuturing na pagpapakita ng tiwala ng publiko ang resulta ng survey. Pinangalanan na ni Senador Antonio Trillanes yung dalawang maestrado ng Court of Appeals na ayon sa kanya, binayaran ng mga Binay para mapigilan yung suspensyon ni Makati Mayor Junjun Binay. Tumataginting na 50 milyong piso raw ang kabuwang suol ng mga Binay sa mga naturang maestrado na katutok sa Ivan Mayrina.
25 million pesos kada mahistrado. Ito raw ang kabuang halaga na ibinayad umano ng kampo ng mga Binay kina Court of Appeal 6th Division Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta para raw pigilan ng suspension ni Makati Mayor Junjun Binay. Ito ang gustong paimbestigahan ni Senador Antonio Trillanes IV sa Senado na tinawag niyang justice for sale. This is not the first time na ginawa niya yan. In fact, during the early testimonies of Vice Mayor Mercado, sinasabi niya, yung mga kaso nila sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, ginagapang nila talaga. Karamihan ng mga kababayan natin ay alam na nangyayari ito. Ito mga kalakaran sa Hudikatura. Let this be again another eye-opener and an opportunity para ayusin ito. Base sa resolusyon ni Trillanes, walang dudang mapagkakatiwalaan daw ang mga source na nagsabi sa kanyang ang abogadong si Pancho Villarasa ang namagitan sa sahulan sa pagitan ng mga Binay at 2 mahistrado. Tig 20 milyong pisong. Bakit mainit ang dugo ni Vice President Binay dito kay Mr. Delfin Lee? Sa pakiwari po ng aking pong kliyente, nahingan din po siya ng campaign fund nung takbuhan po ng Vice Presidente. Tumanggi din po siya. Iginiit din ni Lee na walang utang ang Globe Asiatic sa Pag-ibig at hindi raw ang kanyang kumpanya ang dapat sisihin kung may mga nakalusot na ghost borrowers. Hindi naman daw makakapagkomento ang presidente ng Pag-ibig Fund sa alegasyong extortion dahil wala siyang alam dito. Pero anya, hindi naman talaga kasama sa mga idinidiin sa kasong syndicated estafa si De Castro. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag si De Castro. Doon sa mga meetings namin about the filing, before we filed the case, in fact, si Vice President Noli ay hindi siya talaga kasama doon sa walang finding sa kanya doon sa investigation at ang guidance lang sa amin noon ni Vice President Binay kung sino yung may ebidensya, yun ang ating mga filean. Giniit din ni Berberabe na ang kaso laban kay Lee ay produkto hindi ng pagdidiin sa kanya ng Pag-ibig na pinangangasiwaan ni Binay bilang housing czar, kundi ng masusing investigasyon ng DOJ at NBI. Bilang kaparte at partido bali ng isang kaso na yan ng syndicated